Dalawang lalaki ang nakabalik mula sa Hell's Paradise at nag-report ang mga ito sa kanilang higher-ups. Ipinaalala ng lalaki na nagpadala ang shogun ng mga kriminal sa isla para hanapin ang Elixir of Immortality. Sinabi nitong responsable siya sa isang kriminal na sinubukang patayin si Chobi pero ito ang pinatay ni Chobi. Kaya pagdating ng isla ay sinubukan agad niyang bumalik pero naibalik siya ng mga alon. Itutuloy sana daw niya ang misyon pero mahalaga din na sabihin niya ang nangyari sa pamilya ng kriminal kaya siya gumawa ng paraan para makaalis ng isla. Sinabi niyang delikado ang isla na iyon at mga tanga na lang ang magpupunta doon. Kaya nagalit ang officer na nagtanong kung pinapalabas ba ni Jika na tanga ang boss hari nila. Nakialam na si Shujen na kasama ni Jika at humingi ng patawad sa mga boss dahil sa ugali ng kasama na walang galang. Kaya sinabi naman ng opisyal na baka napagod na ang mga kasama at pwede nang magpahinga ang mga ito. Binasa ng opisyal ang sulat na utos ng kanilang hari at ang utos sa sulat ay pinapabalik ang mga Yamada sa kakaibang isla. Sa labas ay sinabi ni Jika na walang silbi ang buhay nila sa mga opisyal. Pero galit na sinabi ng kasama niyang si Shujen na hindi nito mapapatawad ang pagiging walang galang ni Jika kahit higher up na niya ito. Mga samurai daw sila kaya dapat maging magalang. Kaya humingi na lang ng patawad si Jika na ipinagpatuloy ang paglalakad. Nagtanong si Jika kung mayroon pa bang ibang kriminal na gagamitin ng shogun. At sinabi ni Shujen na may ipapadala din ang boss ng mga shinobi na isang ninja assassin. Ipinakitang sinabi ng kanilang boss na may kailangan ding tapusin sa isla. Sinabi din ni Shujen na kasama sa ipapadala si Jika. Ayaw sana ng lalaki pero naiyak si Shujen para sa mga kasamang hindi pa nakabalik at sinabing maging siya ay kasama din sa misyon. May isang lalaki na dumating na tinuturo ang halimaw na dinala doon. May malaking ulo pala ng isang halimaw na dinala ni Jika pero sayang daw at hindi niya ito naipakita sa mga boss kanina. Nilapitan ni Jika ang lalaki at sinabing huwag sasabihin sa iba ang tungkol sa ulo kung ayaw nitong dalhin sa kwarto at magmantaman sila. Hinawakan ni Shujen ang ulo na ikinatakot ng lalaki. Pero sinabi ni Shujen na patay na ang halimaw na iyon na wala ng buhay. May kakayahan kasi itong makaramdam ng wave ng buhay sa isang nilalang. Kalaunan ay sinalubong nila ang dalawa pang kasama na pupunta din lang sa misteryosong isla para gawin ang misyon. Ipinakita naman ng isang Tensen na kinakausap ng tauhan nito tungkol sa Tao, nang pumasok ang isang babae at sinaway sila. Pero joke lang pala ito at nagtrip lang ang babae na tumawa. Naroon din ang iba pang mga Tensen. Ang isa ay nagbabasa ng libro. Ang isa naman ay nagmamasahe ng babae pero ginawa naman niyang karne nang lumabas ang superpower kaya nagdugo ang sahig. Ang sarap ng buhay niya dahil pagkatapos ng masahe ay ipinaghanda naman siya ng isa pang babae ng tinito mula sa bulaklak na naroon. Sinabi ni Sigiri sa mga kasama na umalis na sila doon dahil delikado. Pero dahil sa bagong outfit nila ay para na silang nagmula sa iisang grupo. Hanapin daw nila si Gabimaru at Mei at dahil target ni Gabimaru ang Elixir of Life ay siguradong patungo na ito sa castle. Pero sinabi ni Yuzuriha na mas maganda na sigurong cancel ang misyon nila at umalis na lang ng isla. Lalo na at napakaraming mga malalakas na halimaw doon lalo na yung mga Tensen na hindi namamatay. Nag-isip si Sigiri at sumagot na hindi pwede kaya sinabi ni Yuzuriha na iniisip lang ang kapakanan ng leader. Pero alam ni Sigiri na gusto nang umalis ni Yuzuriha dahil alam niyang walang Elixir of Life. Kaya hindi nakalusot ang isa pang chicks. Sinabi ni Sigiri na naiintindihan ang logic ni Yuzuriha dahil maging siya ay gustong umalis doon. Pero kung aalis man sila doon ay dapat magkakasama sila at kasama din si Gabimaru. Hindi sigurado si Sigiri kung makakarating si Gabimaru, pero alam nila ni Yuzuriha na malakas ito dahil siya naman ang sumira sa mga pader na nakita nila. Pumayag na rin si Yuzuriha sa nais ni Sigiri na katagpuin sa gate sina Gabimaru. Ipinakita naman sina Gabimaru kasama sina Fuchi, Gantetsusai at Mei. Nagreklamo si Gantetsusai na buhat ang bata at sinabing kanina pa sila umaakyat pero wala pa rin silang nakitang Tensen. Sa isip ni Gabimaru ay wala pa rin siyang maalala at nag-base lang siya sa sinabi ng dalawang nasa likod tungkol sa misyon niya. Napatanong din siya kung bakit siya naroon pero naisip niyang baka may rason. Nagtanong si Fuchi kung ayos lang siya at sinabi naman ng bida na walang problema. Pero nanlaki ang kanyang mata nang makita si Chobi na nakasalubong nila saka sila nagkatitigan. Masaya si Chobi na makita sila sabay tapon ng hawak na katawan. At walang ano-ano na sinipa si Gabimaru na sumangga. Kaya agad naghanda ang mga samurai sa pakikipaglaban na hinawakan ang mga espada. Mabilis na nakapunta si Gabimaru sa leeg ni Chobi at sa isang iglap ay binali niya ang leeg ng mas malaking tao. Kaya ito natamba na kinadismaya ni Gantetsusai. Pero napangiti si Chobi na muling bumangon hawak si Gabimaru at malakas na hinampas ito sa lupa. Sinabi ng mas matanda na nabali naman ang leeg ni Chobi. Pero naghili ito sagot ni Fuchi. Tapos sa isip ay gustong maitali si Chobi para ma-eksperimento. Sumipa si Gabimaru na muling umatake pero nahawakan ni Chobi ang paa niya. Saka siya muling hinampas sa lupa at nasaktan ng bida. Pero sinabi ni Gabimaru na pasusukuin ang kaharap.
Sabay pulot ng bato at ipinatama kay Chobi na umilag. Saka din kaagad na sinipan ng ninja ang siga at pinasundan pa ng suntok at pagtusok sa mata kaya nasaktan si Chobi. Sumipa si Chobi at naitapon ng maliit na ninja na napadura. Saka din lang naghil ulit ang mata ni Chobi na muling naging ayos. Muling umatake si Gabimaru pero nakasangga at sumabay na din si Chobi. Pero naakyat ulit siya ni Gabimaru at bigla na lang kinagat sa leeg. Kaya nagdugo ang malaking tao sa leeg. Sinabi ni Fuchi at Gantetsusai na para silang nanonood ng laban ng hayop. Pero para sa bida ay gagawin ito sa kahit sinong kaharap. Muling naghilang leeg ni Chobi na sinabing wala iyon. At sinipa ang lupa na nasira na ikinagulat ng iba pa. Sinabi ni Chobi na malakas siya saka din kaagad na nilapitan si Gabimaru na sumangga ng barrier na lupa pero tumagos ang suntok ni Chobi dito at nasaktan siya. Muli siyang nasaktan ni Chobi at sinapak ang ninja na naitapon. Pero nagtaka si Chobi dahil naputol ang daliri niya na dahil kinagat ng ninja. Saka din ito tumubo at may daliri ulit si Chobi. Sinabi ni Gantetsusai na naging mas malakas si Gabimaru kaysa kanina. Pero sinabi ni Mei na may kakaiba sa tao ng kasama nilang ninja. Hindi pala maalala ni Gabimaru ang dahilan kung bakit siya nagiging malakas at hindi niya mamukhaan ang asawa. Kaya sinabi ni Mei na may nawawala sa bida. Umatake pa rin si Gabimaru na umiwas-iwas sa mga suntok ni Chobi. Saka kinalmat ang mukha ni Chobi na natabasan. Pero ngumiti ito na bumawi. Inutusan ni Chobi si Toma na patayin din ng iba kaya agad sumugod si Toma na balak tabasin si Gantetsusai dahil nag-iisa ang kamay nito. Pero nagulat siya nang hawakan ng matanda ang dulo ng espada niya at malakas pa ang grip nito. Sinabi ni Gantetsusai na mukha lang siyang mahina dahil iisa ang kamay niya pero naagaw ang espada ni Toma. Saka pa ito hinuli gamit ng hook at na-headbutt kaya bagsak ang mahinang bakla. Ibinalik ni Gantetsusai ang espada ni Toma para muling labanan siya. Pipigilan sana siya ni Fuchi pero sinabi ng matanda na papaluan ang nang mamaliit sa kanya. Muling umatake si Toma pero sinuntok lang ulit ito ni Gantetsusai. Nagwasiwas pa ng espada si Toma pero hinuli ng padyak ni Gantetsusai kaya nagulat ang bakla. Sinabi ni Gantetsusai na maliksi ang kaharap pero hindi tama ang paggamit ng armas. Saka pa niya ito pinagsusuntok at knockdown ulit si Toma na mahina. Naalala ni Toma noong bata pa siya kung saan kasama niya si Chobi. At nakita nilang pinugutan ng ulo ng kanilang ama. Kaya naiinis siya sa mga maraming tao. At kailangan lang niya ang kapatid. Napansin ni Gantetsusai na naging tama ang paghawak ni Toma sa espada nito. Saka din inutusan ni Toma ang kasama nilang Tensen na patayin na din ng iba pa. Kaya gumalaw ang kalahating katawan para atakehin sina Fuchi na naghanda ng espada. Patuloy sa santukan sina Gabimaru at Chobi. Sa isip ni Chobi ay malakas ang ninja pero kaya niya itong patayin. Saka dahil sa taw na taglay ay nakakaya na niyang makita ang galaw ni Gabimaru. Ipinakitang tinuturuan pala siya ng nakalaban nila dati kung paano gamitin ang tao. Umatake si Gabimaru pero na-stun ang ulo niya pababa. Pero dahil sa ninja code ay naalala niya ang utos ng boss at nag-apoy ang katawan saka tumayo. Saka din kaagad ginamitan ng pagbuga ng malakas na apoy si Chobi na nasunog at nasaktan. Nabutasan din ang katawan ni Chobi sa teknik ng ninja. Saka pa kaagad na tinamba ni Gabimaru ang kalaban nito sa lupa habang nasusunog at hindi makapag-regenerate si Chobi ng mabilis. Nagtanong si Chobi kung handa si Gabi na mamatay. At sumagot ang bida na kung mamatay man siya ay may susunod din sa kanya na magtutuloy ng misyon. Dahil dito ay naalala ni Chobi na mayroon din siyang mahalagang ipinaglalaban. Naalala ang tinuro ng kasamang Tensen tungkol sa kapangyarihan. Saka din lumakas si Chobi na naalala ang kapatid at nag-overpower. Ipinakitang tinalo ni Fuchi ang kalaban nito. At nakita si Gabi na kaharap ang kakaibang version ni Chobi na naging itim at maraming mga galamay. Ipinakita ang nangyari ng hayaan ni Chobi na kontrolin siya ng tao at naging pangit ang buo niyang katawan na nagbago kaya mabilis na umatras si Gabimaru palayo. Kaya maging si Toma ay natakot sa naging itsura ng kanyang kuya. Umatake ang mga galamay ni Chobi na kaagad ding iniwasan ni Gabimaru na mabilis ang paglundag-lundag. At wala pa rin sa sarili si Chobi na pangit. Muling gumamit ng apoy si Gabimaru pero automatic na gumawa ng shield na galamay si Chobi. Saka din lang tumalon at hinampas si Gabimaru na sumangga. Umatake pa si Chobi ng galamay na sinangga ni Gabimaru. Saka din lang gumamit ng apoy ang ninja kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog na pinaghiwalay ang dalawa. Nauubusan na ng lakas si Gabimaru. Samantalang natigilan naman si Chobi dahil panay kadiliman ang nakikita nito imbes na kalaban yung ninja kanina. Nagalit siya na feeling inaatake yung tumatakip sa kanyang view na dilim. Pero si Gabimaru pala ang inaatake niya na umiilag at tumalon pero nasaktan ng mga tusok ni Chobi. Nagdugo ang napa-atras na ninja kaya nagtaka si Gantetsusai kung bakit hindi gamitin ng ninja ang power nito. Kaya sinabi ni Mei na naubusan ng tao si Gabimaru samantalang punong-puno si Chobi. Alam din ng bida na hindi siya mananalo at pag-asa lang niya ang apoy na teknik. Aatake sana ulit siya nang may kamay na humila sa kanya pabalik kaya siya nagtaka.
Pero dahil nasa kasagsagan sila ng laban ay suicidal na umatake si Gabi Maru kaya siya mas nagdugo at sinabi ni Gantetsusai na mamamatay ang bida. Sinabi naman ni Fuchi na walang silbi ang pardon kapag namatay din naman ito. Pareho nang nawala sa sarili ang dalawang naglalaban na pinagmamasdan na lang ni Gantetsusai at nang nag-aalala na Toma. Naiisip ni Toma na para sa kanya ang pakikipaglaban ni Chobi na handang mamatay sa laban. Naging mas mahaba ang mga galamay ni Chobi na atake ng atake kay Gabi Maru na mabilis naman ang pagilag-ilag nito. Pero muling walang makita si Chobi. Natigilan lang siya nang marinig ang boses ni Toma. Saka nakita niyang nasa harap na niya at nasugatan ang mukha ni Toma dahil sa kanya. Sinabi ng nagdrama na Toma na inakala nitong may tulong siya kay Chobi pero wala pala. At nahihirapan ng kuya dahil mahina siya kaya naging halimaw pa si Chobi. Sinamantala ni Gabi Maru ang pagkakataon na tumalon para patayin pareho ang magkapatid gamit ng apoy. Pero sumigaw si Mei na tumigil ang ninja dahil wala na siyang tao. Bago pa makapagpalabas ng apoy si Gabi Maru ay gumamit ng power si Mei at sinira ang lupang kinatatayuan ng naglalaban kaya ito gumuho. Nagpatalon-talon si Gabi Maru at ihinabol na sipain ng isang bato patama kay Chobi na iniligtas ang kapatid sabay sabing hahanapin ito. Saka din nahulog sa baba si Chobi. Samantala ay nilapitan ni Gantetsusai si Mei na nagkaugat ang mukha at nawalan ng malay na agad hinawakan ng matanda. Tinusok naman ni Fuchi ang ulo ng kalahati ang katawan. Napasigaw silang pareho nang makitang naging dalaga ang katawan ni Mei na malaki pa ang mga siopaw nito. Sinabi ni Fuchi na gagawing palakas si Mei na ida-dissect para malaman kung paano ito lumaki kaya tinawag siyang ulo ni Gantetsusai. Naguusok naman ang katawan ni Gabi Maru na tahimik lang. Samantalang nagre-regenerate ang Tensen na kalahati. Ipinakita sina Sagiri na papasok sa isang gate na puno ng mga malalaking estatwa na gawa sa gold plate. Dahil sa mga naririnig nilang ingay ay sinabi ni Shia na asahan nilang may makakalaban silang kakaiba ulit. Saka din tinawag ang mga kasama na magpatuloy. Sinabi naman ni Groot sa sarili na alam niyang nababalot ng misteryo ang isla na iyon. Pero inaasahan na dahil sa mga tao na mga kasama ngayon ay mayroong magbabago sa isla. Pero ang tanong ay may magbabago ba sa kanya? Kalaunan pa ay nagkasalubong ang grupo ni Sagiri at grupo ni Fuchi, kaya nagulat silang pareho. Nakita ni Sagiri na walang malay si Gabi Maru at nakatali si Toma. Hinanap naman ni Fuchi ang mga kagrupong iba pa. Nagtanong ang puno kung ginamit ni Mei ang power kaya nagulat ng labis si Fuchi. Nagpasalamat ang puno dahil sa pagbabantay ng mga samurai kay Mei. Saka pa ito nagulat nang makita si Doshi na tinalian nilang parang naging aso. Kaya mas napahanga si Hoko dahil sa 1,000 taon na pagkabuhay niya ay ngayon lang nakakita ng tao na kayang patayin ang mga Tensen at Doshin. At inisip ulit na ang mga ito ang magbabago ng isla. Pinuntahan ni Fuchi ang libingan ni Senta at naiiyak ito habang inaalala ang nakaraan nilang bonding. Sinabi ni Shia na aalis sana sila kaagad sa castle pero wala sa kaayusan si Gabi Maru na nanghihina pa rin. Ganon din si Mei na naalala ni Sagiri ang itsura noong bata ito kaya niyakap ito. Hindi makapaniwala si Shia na higit sa kalahati ng mga nagpunta sa isla na iyon ang naubos kaagad kahit madami sa kanila ang malakas. Pero sinabi ni Gantetsusai na nagpapatayan naman kasi silang mga tao doon. Kaya nagkasundo sila ni Shian na aalis doon bilang magkaibigan. Nagtanong si Gantetsusai kung kaibigan din ni Shian si Toma na hinayaan nilang mabuhay pa, pero nagiging pabigat ito sa kanila at hindi rin nagsasalita. Papatayin sana niya ito para huwag maging pabigat pero sinabi ni Sagiri na hindi makakapayag na may makita pang mamamatay sa kanila. Saka din tumayo at pumosisyon ng laban. Kaya para silang siga pareho ni Gantetsusai na maglalaban. Pero sinabi ni Yuzuriha na kailangan nilang lunasan muna ang kalagayan ni Gabi Maru na walang lakas. Sinabi ni Shia na masama ang lagay ni Gabi Maru dahil sa paggamit ng sobrang tao at nakikita niya ito dahil sa sariling kapangyarihan. Sinabi ni Fuchi na ginamit ang nalalaman sa panggagamot pero hindi malunasan ng ninja. Hindi daw kasi ang pisikal nitong katawan ang nangangailangan ng gamot kundi ang spirito nito. Sinubukang tumayo ng ninja. Pero sa isip nito ay panay mga strangers ang mga naroon at wala siyang maalala. Nagtanong si Sagiri kung ayos lang ang bida at hahawakan sana ito pero parang mailap na hayop ang ninja na sinabing ayos lang siya. Sinabi ni Shia na mamamatay si Gabi Maru kapag hindi mag-ingat. Kaya napansin na agad ni Sagiri na ibang Gabi Maru ang kaharap at nagtanong kung sino ito. Sumagot ang ninja na siya si Gabi Maru the Hollow. Kaya nakumpirma ito ng babae sabay atake ng ninja na sinanggani na Shian at Fuchi. Ipinaliwanag ni Sagiri na dahil sa abnormal na taw ni Gabi Maru ay nakalimutan ang pinagsamahan na nila. At nang tignan nga ito ni Shian ay nakita ang sakit ng bida sa kaluluwa nito. Kasabay ng pagdurugo din ng mga sugat ni Gabi Maru. Sa isip ni Gabi Maru ay hindi alam ang gagawin sa papalapit na Sagiri dahil hindi siya mapakali dito. Nagtanong ang babae kung naalala ba ng bida ang misyon kung bakit naroon. Saka sinabing pwede siyang mahil ng tao na compatible sa tao ng ninja. At hindi siya kalaban kundi ay isang importanteng kasama sabay blush ng babae.
Hahawakan sana niya ng maraming beses si Gabi Maru pero sinasaway ng lalaki ang kamay niya. Kaya nainis ang babae at tinulak ang lalaki sa lupa at kanyang sinakyan. Kaya naisip ni Gabi Maru na malakas ang babae. Sinabi ni Sigiri na mas higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon nila kaya nanlaki ang mata ni Gabi Maru. Saka din inilabas ni Sigiri ang taw nito para simulan ng mahilang bida. Kunwari pa daw ayaw ni Gabi Maru pero hinawakan na siya ng babae sa kamay at nanghina na ang lalaki sa kamandag ng alindog ng babae. Nagtanong si Gantetsusay kung nanonood sila ng hentai. Kaya ipinaliwanag ni May na naghehil na si Gabi Maru gamit ng taw ng babae. Hindi daw inasahan ng mga kasama na may ganong power pala ang babae. Naging tahimik lang si Gabi Maru na pinapakiramdaman ng taw ni Sigiri at naging komportable ito. Saka din nanlaki ang mata niya nang magtanong ang babae kung sino ang mahalagang tao sa buhay niya. Kaya naalala ng bida ang asawa. Ipinakita naman si Chobi na mabilis ang pagbulusok nito pababa. Saka din lang muling tumubo ang kamay at paa nitong naputol. Nakabalik din siya sa pag-iisip at napahanga sa bagong power na kapag nakontrol ay magiging pinakamalakas siya. Paglingon niya ay naroon ang maraming mga halimaw na Buddhist. Kaya masayang sinabi ng lalaki na handa siyang pagpraktisan ang mga halimaw na lumapit at dapat daw masarap sila. Nagpunta ng isang kuweba ang mga bida para doon magpahinga dahil delikado ang lugar na iyon dahil sa mga tensen at mga halimaw. Sinabi ni Gantetsusay na gustong labanan ng mga tensen. Kaya ipinaliwanag ni Yuzuriha na kinailangan silang 5 para lang matalo ang isang tensen. At dahil sa kaguluhan sa bahay ng tensen ay siguradong mapapansin sila ng iba pa. Nagtanong si Shien kung nakita din ni Gabi Maru ang tensen. At sumagot itong nakalaban ang isa sa gate. Kaya masaya si Sigiri dahil bumabalik na ang memorya ni Gabi Maru. Saka humingi ng pasensya si Gabi Maru dahil naging problema siya dahil sa sobrang paggamit ng tao. Pero natuto na daw siya kaya napapangiti si Sigiri. Sinabi ni Yuzuriha na umalis na lang sila ng isla na iyon at sabihin sa shogun ang nalalaman tungkol sa isla na iyon. Pero sinabi ni Gabi Maru na hindi makikita ang asawa nito kapag hindi siya mapardon ng shogun at makalaya. Sinabi ng mga babae na baka illusion lang ito ng bida na ginawa ng boss ng mga ninja. Pero sinabi ni Gabi Maru na kailangan nilang makuha ang Elixir of Life. Sinabi ulit ni Yuzuriha na walang silbi na makuha nila ang Elixir of Life kung imagination naman ng asawa ni Gabi Maru. Pero sinabi ng lalaki na totoo ang asawa. Hindi pa rin naniniwala si Yuzuriha. Kaya nag-isip si Gabi Maru at inalala ang hitsura ng asawa at ng tunog ng boses nito. Maging ang amoy ng kanilang veranda kung saan naamoy niya kada umaga ang mabango na samyo ng asawa. At ang paghawak kamay nila habang magkatabing pinagmamasdan ang labas. Kaya hindi ilusyon ng asawa ni Gabi Maru at kailangan niyang mabuhay para magkita silang muli. Napangiti naman si Sigiri na pumayag. Nagustuhan naman ni Gantetsusay ang ugali ni Gabi Maru na gentleman kaya tutulungan ito sa pagpatay ng mga halimaw. Sinabi ni Yuzuriha na inexpose ng ninja ang kahinaan nito. Pero sinabi ni Shien na nakitang nag-fluctuate ang taw ni Gabi Maru kaya parehong kahinaan at lakas ito ng bida. Sabay pakita ng taw ni Gabi Maru na malaki para sa size niyang maliit. Samantala ay pinagpapatay na ni Chobi ang mga halimaw na nakaharap at tinikman ng karne ng mga ito at sinabing hindi masarap. Nang magsalita ang isang tensen sa likod niya at nagtanong kung siya ang pumatay sa kasama nilang si Muden. Inatake ng tensen si Chobi na kaagad naputol ang kamay pero nag-heal din agad. Kaya nagka-interest ang tensen kay Chobi. Samantala ay pinalaya ni Fuchi ang kalahati ang katawan na umalis. Pagbalik sa kuweba ay kaagad siyang pinakiusapan ni Sigiri na gamutin ang hindi pa ayos na May. Sinabi ni Fuchi na isa ding tensen si May na kinagulat ng dalawa. Sinabi ni Fuchi na hindi mapapatawad ang mga tensen sa pagkamatay ng mga kasama kaya para matulungan si May ay dapat itong magsabi ng tungkol sa kanilang mga tensen. Hindi man perpekto ang pagsasalita ni May pero marunong naman sa interpretation si Fuchi. Saka din nagpatulong kay Sigiri na ayusin ang gamot. Ipinatawag ni Gabimaru ang mga kalalakihan para magpatulong sa pagsasanay dahil feeling niya ay mahina pa rin siya para labanan ang mga tensen. Kaya naiinis naman si Gantetsusay dahil minamaliit daw siya ng bida. Tinawag din ni Gabimaru na sumali si Toma dahil alam nitong naiinis sa kanya kaya pinalaya din ito ni Gantetsusay. Sinabi ni Gabimaru na natuto sa dalawang nakalaban na malakas kanina. At hindi siya pwedeng gumamit na lang ng tao palagi. Nagpasalamat pa siya pero nainis na talaga si Gantetsusay na umatake kasama ni Toma na mabilis ang pagtaga na iniwasan ng bida. Isinara ng bida ang mata at pinakiramdaman ng tao ni Toma saka din sinapak sa likod. Nakita din niya ang pagkarate chop ni Gantetsusay na kanyang iniwasan na nagtumbling. Saka din lang sinipa ang pinakamahinang parte ng tao ni Gantetsusay na napa-atres. Umatake si Nurugay na iniwasan lang ng bida saka pinulot ang bata at iniwasiwas kaya napadepensa ang 3 pang mga samurai na binalak umatake. Ang naisip na teknik ng bida para pwedeng matalo ang mga tensen na hindi namamatay ay manipulahin ang sarili nilang tao pabalik sa kanila. Kaya napahanga si Nurugay na gusto din itong malaman.
Samantalang napapaisip si Xian na kung tama bang pagkatiwalaan nila ang isang kriminal. Pero lumapit ito at sinabi sa bida na mayroon ding iba't ibang klase ng tao na pwede nilang magamit para mapatay ang mga Tencent. Kaya nagulat si Gabimaru. Samantala ay biglang lumuhod si Toma sa harap ni Gantetsusay at sinabing nakakahiyaman daw pero gustong matuto kay Gantetsusay. Wala daw tiwala si Gantetsusay dahil kalaban ito. Pero para ay pakitang sincere ay hiniwa bigla ni Toma ang buhok kaya naging parang bakla. Kaya pumayag din si Gantetsusay na turuan ito. Nais ni Toma na lumaban kasama ng kapatid na Chobi bilang equals. Saka inisip na papatayin din ng mga kaharap kapag naging malakas na siya. Samantala ay naramdaman ni Chobi na mas malakas pa ang kaharap nitong bakla ngayon kaysa yung nauna niyang pinatay. Pumalakpak pa daw si Rien dahil sa kakaibang ginawa ni Chobi para sa sarili kahit naapektuhan siya ng mga bulaklak na ginagawang tan ang mga tao. Saka ito naglabas ng bolang energy at malakas na ibinato kay Chobi na umilag at napatakbo. Alam ni Chobi na hindi siya mananalo at kahit alanganin siyang baka muling mawala sa sarili ay ginamit pa rin nito ang power na nakuha sa isla at muling nagbago ng kakaibang anyo. Nag-focus lang siya para hindi mawala sa sarili. Saka din kaagad na inatake ng mga matutulis nitong pangtusok si Rien na nagulat at sumangga gamit ng kamay. Hindi pa rin tumigil sa sunod-sunod na pag-atake si Chobi nang mas mabilis kaya kahit sumangga si Rien ay naputol pa rin ang isang kamay nito. Nag-regenerate din ang kamay ni Rien pero hindi pa rin tumigil si Chobi sa pag-atake at nagawang matusok nito ang tiyan ni Rien na saka din lang pinagpupunit ang kinalaban na Tencent. Kaya nawasak si Rien at naikalat ang karne sa lupa. Naramdaman naman ni Chobi na nawawala ulit siya ng kontrol sa sarili kaya naisip niyang bumalik sa pagiging tao. Pero nagulat siyang napalingon nang nasa likod niya ang mas madami pang Rien na sinabing hindi makapaniwala sa nakita. Sinabi ni Rien na naglilibot lang sana siya pero dahil nakita na si Chobi ay naagaw ang kanyang pansin. Kailangan daw niya itong dalhin sa castle. Aatake sana ulit si Chobi pero nanghina na siya na bumagsak. Saka pa siya sinaktan ni Rien sa core kaya bagsak ang lalaki na nawalan ng malay. Nagising na lang siya sa isang kama na nakatali. At naroon ang naging babaeng si Rien na binabantayan siya. Sinabi ng babae na kakaiba daw si Chobi na nakita lang niya pagkatapos ng ilang libong taon. Agad itong nagtanggal ng damit at lumapit kay Chobi kaya inakala ng lalaki na horny ang babae. Pero sinabi ng Tencent na Bochu Jutsu ang gagawin para maintindihan pa kung ano si Chobi at mapanumbalik ang lakas ng nanghina na tao ng lalaki. Saka din hinuwak-hawakan ng lalaki at inupuan para sa ritual. Nagtanong pa ang babae kung anong gusto ni Chobi pero tinanggal ng lalaki ang pagkakatali at nagtanong ng tungkol sa isla. Samantala ay nalaman ni Fuchi na ginawa ng isang tao ang isla at ang mga Tencent na naroon. Nais daw ng tao na malaman ang sekreto ng immortality gamit ng tao. Kaya sa isla na iyon ay sinubukan niyang pagsamahin ang tao ng tao at ng iba't ibang uri ng hayop. Pero sa combination ng halaman at tao ay nabuhay ang mga Tencent na may kakayahang manipulahin ang kanilang tao para maging babae o lalaki. At wala daw makakatalo sa kanila maliban lang ang paggamit ng tao. Sinabi pa ni Fuchi ang sinabi ni Mei na mayroong ginagawang tsaa ang mga Tencent kaya sila nabubuhay ng matagal na panahon. At napagtanto ng mga bida na ito ang hinahanap nilang elixir of immortality. Pero hindi pa daw ito na perpekto ng mga Tencent. Gawa ito sa tan na mula sa mga life force na nagmumula sa mga tao ng tao kaya parang kinukuha din lang nila ang lifespan ng ibang tao. Kapag biglang naubos ang tao ng mga Tencent ay doon naman sila namamatay. Nagtanong si Yuzuriha kung anong gagawin ng mga Tencent kapag natapos na nila ang perpektong immortality elixir. Kaya sinabi lang ni Mei na bahala ang kanilang Grandmaster na si Shufu na siyang gumawa ng isla at mga Tencent. Nabuhay daw ito ng 1,000 taon at kinuha ng maraming mga bata na aabot sa 3,000 saka sila naglaho. Nagpunta sila ng isla at doon gumawa ng experiment tungkol sa paghahanap ng immortality. Sinabi ni Rien na pagawaan ng experiment ang isla na iyon. Saka ipinaliwanag na lahat sila doon ay pawang mga ginawa din lang. Ipinakita pa si Rien kasama si Mei na nag-aalaga ng mga batang Tencent mula sa mga halaman. Ipinaliwanag ni Rien na tao ang substance ng lahat ng bagay. At itinuro ang incense at usok na halimbawa na kaya nitong manipulahin. Pero hindi kaya ang buhay. Kaya nais pag-aralan si Chobi para gamitin ang tan at tao nito para makagawa ng ibang klase ng elixir of immortality. Pero ang ikinagulat ni Chobi ay balak ng mga Tencent na gawing elixir of immortality ang lahat ng tao sa mainland. Kung tutulong si Chobi sa kanila ay ituturing nila ito bilang kasama. Dahil nasa alanganin na sitwasyon ang lalaki ay wala siyang nagawa kundi isipin muna ang kaligtasan ni Toma. Kaya pumayag siyang makipaglaro muna ng masarap na laro kay Rien na na-excite naman. At masaya si Rien dahil naramdaman na malaki nga ang tao ni Chobi. Sa kuweba ay natamba naman si Mei saka din naging halaman ng kamay nito. Sinabi niyang dahil gumamit siya ng labis na tao kanina ay hindi na niya kayang mapaghil ang sarili at pwede na siyang maging puno at mamatay.
Hindi din pwede ang paggamit ng lechon bocho dahil kulang ito para sa sira ng kanyang katawan. Sinabi ni May na sinira ni Rien ang mahalagang parte ng kanyang katawan kaya naging mahina ang kanyang regeneration. Sinabi ni May na sila ang unang ginawa ni Shufo ng mga students nito ngunit nagbago si Rien na pumatay ng mga tao sa isla. Saka din sinaktan si May na isinama sa experiment. Dahil dito ay tumakbo si May sa castle. Nagpa siya si Hoko na ibibigay ang kanyang life force kay May para mabuhay pa ito dahil magiging kahoy naman na siya. Ayaw sana ni May pero ipinilit ni Hoko. Sinabi ni Hoko na tao siya dati na may asawa at anak. Pero naunang naging mga puno ang ibang tao kasama ng asawa at anak bago siya. Naging puno din siya at itatanim na sana ang sarili nang nakita niya noon si May na walang malay. Dahil nakita niya ang anak dito ay inampon ng naging batang May bilang kanyang anak. Alam daw ni Hoko na may kakaiba sa batang May pero nagbulag-bulagan siya at nagpatuloy sa pagiging ama-amahan ni May hanggang sa oras na iyon. Kaya naiyak si Hoko na humingi ng patawad kay May dahil hindi ito hinayaan na makaalis ng isla noon. Naiyak naman na sinabi ni May sa nilapitang Hoko na totoong naging pamilya sila na anak at tatay. Saka din ginamit ang mahika nito na nag-ilaw-ilaw sa loob ng kuweba habang umiiyak at kinuha ang ibinigay sa kanya ni Hoko na tao. Kaya muli siyang naging bata at nagpasalamat kay Hoko na naglaho. Sa barko ay sinabi ng isang boss na mas nakaka-excite ang second batch ng mga mandirigmang pupunta sa isla. Kaya napatanong ang isang officer sa sarili kung bakit napakadami ng ipapadala ng boss nila sa isla kasama ng mga ninja. Sinabi ni Shujen na huwag mag-alala ang officer dahil makakaya nilang may manage ang maraming mga ninja na naroon. Nagtanong ang officer kung malakas ba ang walang rangko na kasama ni Shujen. Kaya ipinaliwanag ng samurai na malakas ang mga ito tulad ng mga regular na asimen kahit wala pa silang mga rangko dahil sa ilang dahilan. Underage kasi ang isa. Samantalang babae naman ang isa na trainer nila. Ipinakilala din nito si Jake na wildcard. Sinabi ni Kiyomaru na pwede niyang ipakita ang lakas kapag pinagdududahan siya ng officer. Saka din binunot ang espada nito at hinati ang maskara ng isang ninja na nakaluhod lang sa isang gilid. Kaya nagalit si Isuzo na pinigilan si Kiyomaru. Nagsalita ang ninja leader na sinabing hindi sila magiging problema ng mga asimen dahil loyal sila sa kanilang master. At sa oras na iyon ay ang mga asimen ang magiging master nila sa misyon na iyon. Sinabi ng ninja na pumili ang mga samurai ng isa sa kanilang mga ninja doon at isasakripisyo ang buhay para maipakita ang kanilang katapatan sa misyon. Kaya tinuro naman siya ng hindi nag-iisip na bata. Sinabi ng ninja boss sa tauhan nito na siya na ang bahala. Saka din kumanta habang sinaksak ang sariling leeg at inislay sa harap ng mga samurai saka din lang tigok na bumagsak. Tumayo ang naging bagong leader at sinabing ganun silang mga ninja pagdating sa disiplina. Inawat na sila ng officer baka magkatensyon pa. Kaya nasabi na lang ni Kiyomaru na hindi niya maintindihan ang mga ninja. Pero hindi alam ng mga asimen na nagutos ang ninja boss na magpunta sila ng isla para patayin si Gabimaru. At iyon ang purpose ng buhay ng mga ninja doon. Nagtanong ang bata kay Shujen kung nagtitiwala sa mga ninja. Kaya sinabi ng leader na silang mga asimen lang ang mag-teamwork para hanapin ang mga elixir of immortality sa isla. Saka sinabi pa niyang papatayin nila lahat ng kriminal sa isla at ililigtas ang mga asimen. At nag-aalala pa rin sa master niyang si Aizen. Kalaunan pa ay nakarating na sila ng isla at nakaharap agad ang isang monk na snail ang mata. Sa kuweba ay sinabi naman ni Shia ng tungkol sa second wave ng expedition kapag bumagsak ang unang grupo. At sinabi niyang pinakamalakas sa Yamada clan ang magiging leader nilang si Shujen. Sinabi ni Gantetsusai na hindi yun sapat kapag hindi nito alam ang paggamit ng tao. Kaya sinabi ni Shia na noong nagsasanay sila ni Shujen ay natuto ito sa kanya. Ipinakita nga na nakikita ni Shujen ang tao ng kalaban. Ibinigay ang espada kay Isuzo na nag-alala dahil walang armas ang leader. Sinipa ni Shujen ang paa ng halimaw na napaluhod, pero kaagad na humawak sa kanyang balikat. Subalit tinabig lang ni Shujen ang kamay ng halimaw at sinuntok ang ulo ng halimaw na nawasak. Sa kuweba ay narinig na ng parehong mga ninja at samurai ang pangalan ni Shujen. At dahil ito sa isang pangyayari na ginawa ni Shujen noon. Sinabi ni Sigiri na may isang leader ng Yakuza na nahuli noon na matigas ang ulo at ayaw ituro ang kinaroroonan ng mga tauhan nito. Kaya ang ginawa ni Shujen ay pinagpapatay nito ang 20 katao sa kamag-anak at kapamilya ng Yakuza sa kanyang harapan. Kaya napatawa si Gantetsusai na evil killer pala si Shujen. At sa labas ay ipinakitang pinagpapatay ni Shujen ang mga iba pang monsters. Sa kuweba ay nalaman nilang si Shujen ang first love ni Sigiri. Kaya kinantsawan nila ang babae. Pero sinabi ni Sigiri na bata pa lang siya noon. At si Shujen ang tumulong sa kanya para makaakyat sa rangko ng asiman. Nilapitan ng mga alalay ang leader nilang si Shujen at ibinigay ang espada nito. Saka din sila nagpatuloy sa paglalakad. Sa kuweba ay sinabi ni Sigiri na mabait si Shujen. Ngunit ipinaliwanag ng seryosong Shien na mali ang narinig niyang kwento.
Dahil hindi lang pala 20 katao ang pinatay ni Shujen kundi ay mahigit 100 tao. At kasama na dito ang mga babae at mga bata na konektado sa Yakuza leader. Sinakreto lang nila ito dahil nakakahiya para sa mga Yamada. Kaya naiiyak ang Yakuza na sinabing walang puso si Shujen. Subalit sinabi ng naiiyak din na Shujen na kapag siya lang ang papatayin ay ipagpapatuloy lang ng kamag-anak niya ang kanyang mga illegal na negosyo dahil ito na ang kanilang kinagisnan. Saka din pinugot ang talunan na Yakuza. Sinabi ni Shien na hinahangaan si Shujen bilang isang samurai at kaibigan pero wala itong pinapatawad na kriminal. At sa sitwasyon nilang iyon na mix-mix sila, ay tiyak na hindi rin ito patatawarin ng mga asiman na nagliligtas ng mga kriminal na tulad nila ngayon. Nanlaki ang mata ni Shujen nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Aizen. Ipinakitang si Aizen ang naging master ni Shujen simula noong bata pa lang siya. Marami siyang natutunan kay Aizen lalo na sa pakikipaglaban at paghasa ng kanyang galing. Hanggang naging isa ng malakas na samurai si Shujen. Kaya labis ang sigaw at iyak ni Shujen dahil sa pagkamatay ng kanyang master. Sa tabing dagat ay nagritual sila para sa mga patay at nagdasal si Shujen para kay Aizen. Samantalang pinagmamasdan siya ng ninja na sinabi sa isip na malakas at weird si Shujen kapareho ng dalawang alalay nito. Maging si Jika din na wildcard ay hindi niya mabasa ang ugali. Walang ano-ano ay biglang may nanlambat sa ilang mga ninja na malaking kamukha ni Uncle from Another World na parang avatar na kulay blue. May leader silang pangit na nag-whistle ng malakas para tawagin ng iba pang mga alagang giant monsters na inutusan niyang hulihin ang mga tao ng buhay. Sinabi ni Jika na pwede naman silang mag-usap. Pero sumagot ang walang mata na ang mga tensen ng boss. Saka din binalak nilang malambat sina Shujen na nagdarasal. Pero kaagad pinagpupunit ni na Isuzu at Kiyomaru ang net. Sinubukan ng giant na hagisan ng staff si Isuzu pero gamit ang lakas ay dineflect lang ito ng babae. Saka din pinutol ang isang paa ng halimaw. Sinabayan naman ito ni Kiyomaru na pinagtatagpas ang monster kaya ito namatay. Sinabi ng ninja na malakas ang mga asiman kaya ipapakita din nila ang kakayahan. Saka inutusan ng mga kasamang nahuli sa net na patayin ang giant. Kaya naglabasan ang mga ito at pinag-atake ang monster. Umatake na rin ang iba pa na parang langgam na pinag-aakyat at pinagsasaksak ang malaking monster na walang laban at mabilis lang nilang kinarni. Patuloy lang sa pagdarasal si Shujen habang binabantayan siya ni Kiyomaru at Isuzu na tagalang ng taga ng armas. Isang malaking monster ang tumakbo na balak lapitan ang nakatalikod na Shujen. Pero ito ang pinaghahati ni Shujen na itinapon sa dagat gamit ng espada nito. Saka ginawang mapurol ni Shujen ang armas. Sinabi nito sa boss ng mga monsters na papatayin lahat ng nilalang sa isla na iyon. Mayabang naman daw ang kalaban na bumaba at sinabing gagawing regalo si Shujen sa mga tensen para ma-promote. Saka din inilabas ang power nitong energy ball. Subalit pagkatapos ng laban ay ipinakitang ibinaon ni Shujen ang katawan ng kalaban na natabas-tabasan saka din ini-interrogate. Kada hindi sumasagot ang kalaban ay tinatabasan ni Shujen ang mukha nito na nagre-regenerate lang pero nasasaktan ng kalaban. Sinabi ni Jika kay Shujen na umalis na sila doon at mag-report sa kanilang shogun. Pero galit si Shujen na sinabing gusto lang umuwi ni Jika. Tapos hindi man lang tinanggal ang blade nito. Pero sinabi ni Jika na hindi niya ito pwedeng gawin. Pero inawat na sila ni Isuzu kaya biglang naging profesional ulit si Shujen na humingi ng patawad kay Jika. Sinabi ulit ni Shujen na papatayin nila lahat ng nasa isla na iyon. Saka muling tinutukan ng kawawang extra na ginagawa niyang karne. Sa kinaroroonan ng mga bida ay sinabi ni Shien na mahati sila sa dalawang grupo. Ang isa ay hanapin ang escape route at ang isa naman ay hanapin ang elixir. May ginuhit na star si Shien at sinabing hindi man nila naiintindihan masyado ang mga kalaban doon pero kung tao ang pinagmumulan ng lakas nila ay may paraan sila para matalo ang mga ito. Sinabi ni Yuzuriha na hindi sapat ang nalalaman nilang prinsipyo at walang kasiguruhan. Kaya mas maganda pa rin na magtago na lang sila at mag-solo flight para mag-survive. Sinabi ni Shien na may punto si Yuzuriha lalo na at hindi naman talaga sila isang grupo mula pa noong umpisa. Hindi na rin sila nakakasiguro sa seguridad pareho sa nasa isla at sa mga dumating na second batch ng mga kriminal at asiman. Kaya sinabi ni Shien na kung sino ang gustong sumama sa kanya ay pumasok sa kuweba. At ang ayaw naman ay umalis na lang o tumayo sa labas. Pagpasok ni Shien sa kuweba ay kaagad naman siyang sinundan ng lahat na agad pumasok. Sinabi ng mga sumunod na mas maganda pa rin na magsama-sama sila para makaligtas silang lahat. Sinuntok-suntok ni Nurugay si Shien saka sinabing balak yata siyang iwan ng bagong master. Sinabi ni Yuzuriha na kahit makuha nila ang Elixir of Immortality ay iisa lang sa kanila ang mabibigyan ng pardon. Kaya sumagot si Gantetsusai na saka na lang nila paglabanan nito sa barko pauwi. Saka din sinabi ni Shien na masaya siyang lahat sila ay nagkakasundo sa plano.